Magandang gabi po, Miss Kate. Ako po si Lorna, 38 years old, tubong Marinduque. Dating tindera ng gulay sa palengke rito sa bayan ng Buwak. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong barangay namin. Baka may makakilala at mas mabuting hindi na rin balikan ang mga nakaraan. Pero sa dami ng kwentong kababalaghan na siguro yung narinig nyo na sa mga sulat, siguro po ay maiiba ito. Kasi ito, nagsimula lang sa isang matandang babae na hindi bumibili. Miyerkules ng madaling araw, palaging ako ang unang dumarating sa palengke. Ganito po kasi ang sistema. Kung sino maagang makapwesto, siya ang nakakakuha ng magagandang spot sa gilid ng main stall area. Yung malapit sa daanan ng mga jeep at tricycle. Mas marami kasing benta. Alas 4 pa lang ng umaga, nasa pwesto na ako. Bitbit ang aking mga talong, sitaw, okra, kamatis. Lahat ay inaani ko pa mismo tuwing Martes ng gabi kasama ang panganay kong anak na si Roy. Tahimik pa ang paligid noon. Medyo may hamog pa at may amoy pa ang simoy ng lupa. Ganon talaga dito sa Marinduque tuwing taglamig. Presko, tahimik. Pero nung araw na yon, unang Miyerkules ng buwan ng Nobyembre, may kakaibang simula ang umaga ko. Habang inaayos ko ang sako ng gulay, napansin kong may nakatayo sa dulo ng pwesto ko. Isang matandang babae. Nakakulubong siya sa maitim na shawl, nakasuot ng lumang duster na tila kupas na ang kulay. Hindi ko makita ang mukha niya ng malinaw. Madilim pa kasi. Pero hindi ko malilimutan yung paraan ng pagtitig niya. Hindi siya nakatingin sa gulay, hindi rin sa presyo. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Tila sinusukat ako. "Manang, ano po ang hanap niyo?" Hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya, mahina, parang may tinatago. Pagkatingin ko sa relo, alas 4:30. Paglingon ko ulit, wala na siya. Hindi ko man lang narinig ang yabag paalis. Inisip ko, baka isa lang sa mga mahilig mag-ikot nang wala sa sarili. Marami kaming matatandang mahihirap dito na walang pamilya. Pero sa loob ko, may kung anong hindi mapakali. Lumipas ang ilang araw. Akala ko tapos na yon. Pero linggo-linggo, tuwing Miyerkules ng madaling araw, nandun siya ulit. Nakatayo sa gilid ng pwesto ko. Hindi bumibili. Hindi nagsasalita. Ngumingiti lang. Nung pangatlong linggo, sinubukan kong harapin siya. "Nanay, gusto niyo po ba ng gulay? Libre na lang po." Pero sa halip na sumagot, may inabot siya sa akin. Isang pirasong dahon ng lagundi. Tuyot na at may punit sa gilid. May nakasulat, mga simbolo, parang alibata, pero hindi ko mabasa. Nilagay ko lang sa tabi. Inisip ko, baka pantapal sa lamig. Kinagabihan, nagsimula akong managinip. Sa panaginip, nasa gitna ako ng palengke.
Madilim, walang ilaw, pero bukas lahat ng tindahan. Walang tao, walang gulay, walang isda. Lahat ng mesa may iisang bagay lang. Dugo. At sa dulo ng palengke, may upuan. Sa likod nito, ang matandang babae. Umangat siya, tumayo, at dun ko nakita ang mukha niya. Hindi kulubot. Basag. Para siyang estatwang natapyasan, pero gumagalaw. Tumingin siya sa akin at bumulong. Pagkatapos ng 8, ikaw na ang susunod. Pagkagising ko, basa ang unan ko. Hindi pawis. May dugo sa gilid ng labi ko. At yun ang simula ng sunod-sunod na pagkakasakit ng mga tindera sa palengke. Una si Aling Bebang. Inatake habang natutulog sa pwesto niya. Sumunod si Mang Temyong. Nalunod sa sariling paninda. Literal na naubo hanggang sa mamatay habang nagtitinda ng buko juice. Pangatlo si Sita. Natagpuan ng anak niya nakaluhod sa loob ng banyo. May mga ukit sa likod. 3 sa isang linggo. At lahat sila ay mga pwestong katabi ko. Miss Kate, ilang beses kong itinanggi sa sarili ko. Baka naman nagkataon lang. Baka edad, stress, sakit. Pero kada Miyerkules, hindi na siya nawawala. At kada Miyerkules, may nawawala. At sa huling beses kong makita siya, may sinabi na siya. 7. Ikaw ang ikawalo. Wala akong idea kung anong ginagawa niya o kung sino talaga siya. Pero may pakiramdam akong hindi ito simpleng kababalaghan. Ito ay paniningil. Miss Kate, hindi ako nakatulog ng gabing yon. Hindi na ako nakapagtinda kinabukasan. Naisip kong baka epekto lang ng pagod o stress. Pero alam kong hindi ganun kasimple. Hindi ito basta-basta. Dumating ang Sabado at pinuntahan ako ng isa sa mga anak ng kapwa kong tindera, si Aling Sita. Ate Lorna, nakita po namin ito sa ilalim ng banig ni nanay nung huling gabi bago siya mawala. Isang lumang papel. Parang pahina ng aklat pero kupas na. May mga sulat kamay pero hindi Tagalog at hindi rin Ingles. Parang sinaunang sulat. At sa gitna ng papel, may drawing ng 7 tao na kalinya. Sa itaas, isang matandang babae, walang muka. Kinilabutan ako. Kinabukasan, Linggo, sumama ako kay May sa bahay ng lolo niya sa kabilang barangay. Doon ko unang narinig ang kwento tungkol sa sunog sa lumang palengke. Mga 20 taon na ang nakalipas. Ayon sa kwento ng mga matatanda, may tindera raw noon na inakusahan ng pang-uukit ng sumpa sa mga paninda ng iba. Mas mura raw ang tinda niya at lahat ng suki lumilipat sa kanya.
Inggit, galit, at selos ang sumiklab sa ibang tindera. Hanggang isang gabi, sinunog daw nila ang kanyang pwesto. Apat daw ang suspect, pero hindi raw napatunayan at ilang linggo matapos ang sunog, nagtanggalan ang mga pamilihan sa dating lugar. Natagpuan daw kasi ang katawan ng matanda, sunog ang balat, pero buhay ang mata. Hindi ko inisip na konektado ito sa matandang babae. Hanggang may nakita akong lumang larawan sa bahay ng lolo ni May. Isang group picture ng mga tindera noong dekada 80. Sa dulong kanan, naroon siya, yung matanda. Kumpleto pa noon ang mukha niya, pero kapansin-pansin pa rin ang mata. Matalim, malalim, at sa likod ng litrato, may pangalan siya, Rosenda R. de los Santos. Pagbalik ko sa palengke kinabukasan, nagtanong-tanong ako. Karamihan sa mga batang tindera ngayon, hindi na siya kilala. Pero ang isang mas matanda, si Aling Bebot, tumangulang at bumulong. Bakit mo hinahanap si Rosenda? Gusto ko lang pumalaman kung may anak siya. Kaibigan, tumingin siya diretso sa mata ko. Ang tanong iya, bakit ikaw ang hinahanap niya? Doon na nagsimula ang panibagong linggo ng bangungot ko. Tuwing Miyerkules ng madaling araw, napapansin ko, laging may nawawala. Isang itlog sa tray, isang tuyo, isang kutsilyo. Minsan isang buong sako ng kalabasa. Hindi ko alam kung sinusubukan niya ako o pinaglalaroan. Pero isang madaling araw, may iniwan siya. Hindi papel, hindi lagundi. Isang bungkos ng buhok. At dito ko naisip na balikan ang drawing, yung may 7 tao. Bilangin mo, Miss Kate, Aling Bebang, Mang Temyong, Sita, 2 bagong nawawala, si Aling Nida, si Kuya Peds. 6, isa na lang ang kulang. At alam ko na kung sino iyon. Ako. Doon ko naisip, anong nangyari sa pamilya ni Rosenda? Buhay pa ba? May koneksyon ba ang mga anak niya sa mga nawawala? Hanggang isang gabi, pinuntahan ko ang lumang bahay sa likod ng palengke. May nakatira pa raw doon. Isang lalaki na bihirang lumabas at may malakas na paniniwala sa mga lumang dasal. At doon, nagsimula ang sunod-sunod na revelasyon tungkol sa sumpa at kung bakit ako ang susunod na bibiktimahin. Miss Kate, alas 9 ng gabi nung araw na pinuntahan ko ang bahay sa likod ng palengke.
Matagal ko na tong naririnig na may isang matandang lalaking nakatira roon. Anak daw ng isang dating tindera na nasunog ang pwesto. Hindi raw lumalabas at bihira ring makipag-usap. Pero ako, dala ng takot, ng gutom sa sagot, naglakad ako papunta ron. Mag-isa, bitbit ang lumang litrato ni Rosenda. Madilim ang paligid, pero may isang ilaw sa loob ng bahay. Parang gasera. Lumapit ako sa pintuan at kumatok. Tao po! Patawad po kung gabing-gabi, pero kailangan ko po ng tulong. Galing po ako sa palengke. Walang sumagot. Pangalawang katok. Walang tugon. Pagka-atras ko pa lang, bumukas ang pinto. Lumabas ang isang lalaki. Matangkad, payat, mahaba ang buhok at puting-puti ang balbas. Hindi ko masyadong makita ang mukha sa dilim, pero ang titig niya, para bang kilala niya ako. Ikaw ang tagagulay, Lorna? Nanlamig ako dahil hindi ko pa sinasabi ang pangalan ko. Pero tumango na lang ako. Pasok ka, Iha. Pag-upo namin, inabot ko sa kanya ang litrato ni Rosenda. Yan po ba ang nanay niyo? Hindi siya sumagot. Kinuha niya lang ang litrato. Tiningnan. Huminga ng malalim. Alam mo ba kung anong ginawa nila sa kanya? Hindi lang nila siya sinunog, Lorna. Nilamon nila ang pangalan niya. Binaliwala. Ginawang alamat. Ginawang baliw. Hindi ako makapagsalita. Parang may laman ang boses niya. Galit, hinanakit, at pananabik. Kaya kami may panata, Lorna. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa pagbabalik. Bawat isa sa inyo ay nagsara ng daan para sa mga katulad niya. Bumangon siya. May kinuha sa isang kahon. Isang lumang panabla ng pinto na may ukit sa gilid. Hindi ko alam kung kahoy o buto. Alam mo bang ikaw ang huling mawawala? Pag ikaw na ang kinuha, babalik na siya. Buo. May pangalan. May katawan lupa. Dito ako nanginig. Hindi lang pala ako pinaglalaruan. Ako ang huling bahagi. Ayoko po. Wala po akong kasalanan. Hindi ko po siya kilala. Pero ngumiti siya. Yung ngiting parang may nanalo. Pero tumanggi ka nung inabot ang lagundi. Tinapon mo ang papel. Pinunasan mo ang pawis ng ibang tao gamit ang pinabayanang dahon ng ritual. Sumira ka ng daan. Sinubukan kong tumakbo. Tinamaan ko ang lampara. Tumilapon. Nagliyab ang isang sulok sa sahig. Umatras siya. Wala kang takas, Lorna. Isa kang sali ng tagapagtanggi. Tumakbo ako palabas. Wala akong dala kundi ang bag ko. Tumalon ako sa kanal. Naglakad ng halos isang oras pabalik sa bahay namin. Kinabukasan, sunog ang bahay sa likod ng palengke.
wala raw bangkay na natagpuan. At sa palengke, may isa na namang tindera ang nawawala. Hindi ako, pero katabi ko. At sa ilalim ng mesa ko nung araw na yon, may iniwang papel. Isang listahan ng pangalan. May 6 na nakalista. Yung pampito, walang pangalan. May guhit lang. At sa ilalim ng guhit, ang pangalan ko. Miss Kate, pagkatapos ng sunog, lumiban ako sa palengke ng ilang araw. Binalikan ko ang listahan ng mga pangalan. Yung 6 ay mga nawawala na. Yung pang-7, blanco pa rin. Pero alam kong ako yun. Hindi ako makatulog. Laging may tunog sa bubong, parang may gumagapang. O minsan, biglang may tumatawag mula sa bintana. Pero pag silip mo, wala. Ang pinakapangit, panaginip. Yung matandang babae, pinapainom ako ng dugo. May hawak siyang bata, mukha ng sanggol. Pero ang mata, sa demonyo. Kinabukasan, sumama ako kay May. Oo, yung anak ni Aling Sita. Pumunta kami sa simbahan sa bayan para makausap ang matandang archivist. May record po kayo ng pamilyang De Los Santos? Si Rosenda? Gusto ko lang malaman kung may connection sila sa mga insidente dito sa palengke. Tumango siya at dinala kami sa likod ng simbahan sa isang maliit na silid na amoy alikabok at kahoy. Dito niya pinakita ang isang aklat, libro ng baliktanaw, mga binyag, kamatayan at kakaibang pagkakataon sa isla ng Boac, 1890 to 1940. Sa isang pahina, may litrato. Wala pang kulay, sepia. Isang babaeng nakaitim, nakatalikod. Rosenda R. De Los Santos. Tumanggap ng pagtuturo sa Aninong Kapatiran, 1917. Sinabi ng archivist na may grupo raw noon sa isla, mga kapatid ng panunumbalik. Isang sekta ng mga babae at lalaki na may kakayahang bumuhay muli ng alaala at katawan, basta't makumpleto ang 7 sakripisyo. Walang opisyal na tala kung ano nangyari sa kanila. Pero halos lahat raw ng miyembro, sunog ang ikinamatay. Maraming matandang pamilya ang may koneksyon sa kanila. Karamihan tahimik. Pero ang angkan ng De Los Santos, pinaniniwala ang tagapagpatuloy ng panata. May isa pang pangalan sa aklat na kinalabutan ako makita. Ezekiel R. De Los Santos. Ang lalaking nakausap ko sa lumang bahay sa likod ng palengke. Sa ilalim ng kanyang pangalan, may nakasulat, tagapangalaga ng panghuli
Ang selyo ay hindi pwedeng mabigo. Miss Kate, gusto kong iwan na ang bayan. Tumakas. Pero gabi-gabi may sumusunod sa akin. Isang lalaking parang sunog ang kalahating muka. May dalang itak at laging may iniiwang abo sa ilalim ng pintuan ko. Nagdesisyon akong bumalik sa palengke, sa mismong pwesto ni Rosenda noon, na ngayon ay sementado at ginagawa ng parkingan ng motor. Pagdating ko ron, may nakaupo. Babaeng payat, mahaba ang buhok, wala pa ring muka. Tumingin sa akin, walang salita. Nung palapit na ako, nawala siya. Sa semento, may markang nakaukit. Isang mata na may 7 tuldok sa paligid. Doon ko naintindihan, hindi lang pala ito tungkol kay Rosenda. Ito'y pagbabalik ng sinaunang anyo. Isang panata na paulit-ulit mula pa nung panahon ng mga praile. At ako ang 7 tuldok. Miss Kate, hindi ko na alam kung ilang araw na akong gising. Gabi-gabi, nananaginip, pero gising ako. Kumakain ako ng kanin, pero may dugo. Tumatakbo ko sa kalsada, pero palengke pa rin ang likuan ko. Naglalakad ako pa uwi, pero pagtingin ko sa salamin, ibang muka ang nasa refleksyon. Hindi ako. Hindi si Lorna. Isang gabi, habang naliligo ako, napansin kong may marka sa ilalim ng aking likod. 7 bilog. Parang sinusunog gamit ang sigarilyo. Nanginginig ang tuhod ko. Tumakbo ako papalabas ng banyo, pero sa hallway, nandun siya. Si Rosenda. Buo na ang anyo niya. Mukha na siyang tao, pero balat ng parafina. Mata na dilaw. Hawak ang lumang apron at may lamang uling at tuyong dahon. Mula sa lupa, babalik sa katawan at katawan mo ang huli kong tirahan. Tumakbo ako, umakyat sa bubong, tumalon sa kalsada. May sugat ako sa paa pero hindi ko naramdaman. Dumiretso pa rin ako sa simbahan. Nagkulong ako sa confessional box. Padre, may kailangan po akong aminin. Ginising ko ang isang bagay na dapat hindi ginising. At ngayon, ako ang gagamitin niyang daan para makabalik. Tahimik lang ang kabilang side ng confessional hanggang sa may narinig akong boses. Hindi mo siya ginising, Mia. Ikaw ang sinilang para sa kanya. Paglabas ko, walang tao sa simbahan. Pati si Padre Rico, sabi na sakristan, nasa Maynila pa raw at may seminar. So sino ang kausap ko kanina? Pag-uwi ko sa bahay, may liham na nasa ilalim ng unan ko. Walang nagbukas ng pinto, sarado ang lahat. Sa sulat, iisang sentence lang ang nakasulat.
Sa araw ng ikapitong anino, babalik ang hukay at ikaw ang magiging pinto. At sa ilalim ng sentence na yon, nakatatak ang larawan ng mata na may 7 tuldok. Miss Kate, ilang araw akong hindi nagsasalita. Kinakausap ko ang sarili ko sa salamin pero hindi ako ang sumasagot. At ang pinaka nakakatakot, may mga alaalang hindi akin pero nararamdaman ko. Si Aling Sita ang una nagtaksil. Si Mang Ruel ang sumira ng ugat ng panata. Pero ikaw, Lorna, ikaw ang pumili. Hindi mo na ito matatakasan. Sa loob ng katawan mo, ako ang magpapatuloy. Nagdesisyon ako. Pupunta ako sa lumang balon sa likod ng sementeryo. Doon raw itinapon ang mga buto ni Rosenda. Doon nagsimula ang panata. May dala akong asin, luya, isang itim na kandila. At sa dibdib ko, isang dasal na hindi ko alam kung totoo o desperado lang ako. Pagdating ko sa balon, may umiiyak. Isang batang babae. Hubad, mahaba ang buhok, nakatalikod. Iha, ayos ka lang? Paglapit ko, lumingon siya. Mukha ko, pero sunog. Tapos, bumuka ang bibig niya. Oras na. Bago ako mawala ng malay, may tumulak sa akin sa balon. Kumagsak ako, tumama ang ulo ko. Pero bago ako mawala ng malay, naramdaman ko ang isang kamay. Nagmumula sa loob ng tubig, umaakyat. Miss Kate, akala ko bangungot lang ang lahat. Pero pagdilat ng mata ko, puti ang paligid, makinis ang pader, amoy alkohol. Isang ospital, nakadextrose ako. May mga bandage sa noo ko at sa balikat. At sa tabi ko, isang matandang nurse. Ma'am Lorna, nandito po kayo sa Marinduque Provincial Hospital. Dala po kayo dito na makita kayo na isang lalaki sa gilid ng sementeryo. Basang-basa, alos walang malay. Pero ang pinaka nakakagulat, wala akong maalala. Hindi ko maalala ang pangalan ko. Hindi ko rin maalala kung paano ako napunta ron. Pero nang tanungin ko ang pangalan ko, Lorna de los Santos. Hindi yun ang apelyido ko, Miss Kate. Hindi ako de los Santos. Pag-uwi ko mula ospital, sinundo ako ni May. Nagulat siya. Tahimik lang ako sa buong biyahe. Lawrence, naaalala mo pa ba ako? Ako si May, anak ni Sita, kaibigan mo. Tumango ako. Pero ang totoo, hindi ko na siya kilala. Pagdating sa bahay ko, maraming gamit na hindi ko maalala kung kailan ko nabili. May lumang retrato sa altar at sa gitna, retrato ko kasama si Rosenda. Kinabukasan, napansin ko na kapag tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin, hindi ako ang gumagalaw. Tumatawa ang refleksyon ko habang umiiyak naman ako. Nagsusulat ito sa salamin gamit ang laway ko. Isang mensahe. Ikaw na ang 7 anino. Ako na
ang liwanag. Sinubukan kong magdasal, magsindi ng kandila. Walang epekto. Mas lalo pa akong nababaliw. At gabi-gabi, nananaginip ako ng mga pangyayaring hindi ko na maalala. Mga tao sa palengke, sumusunod sa akin. Nakaitim, nakangiti. Hindi ka na si Lorna. Ikaw ang selyo ng panata. Anong ibig mo sabihin? Bawat katawan may lalagyang kaluluwa. Pero ikaw, walang kaluluwa. Kaya si Rosenda na ang namamayani. Pagbangon ko mula sa panaginip, may nakaukit sa palad ko. Isang mata na may 7 bilog. At Miss Kate, ito ang pinakakinatatakutan ko. Pagtingin ko sa kama ko, may natutulog na babae. Mukha ko. Pero siya ang humihinga. Siya ang buhay. At ako, nanonood lang. Hindi na ako si Lorna. Hindi ko na hawak ang katawan ko. Ako na lang ang alaala na nakaipit sa pagitan ng liwanag at anino. At ang natitirang tanong ay ito. Kung si Rosenda na ang nasa katawan ko, nasa na ang totoong ako? Miss Kate, si May na mismo ang nagsabing bumalik ako sa simbahan. Nabahala na raw siya sa mga kilos ko. Madalas daw akong maglakad sa dilim. Isang beses, nakita niya akong nakangiti habang hinihigop ang sarili kong dugo. Lorna, hindi na ikaw yan. Bakit parang may iba na sa loob mo? Wala akong maisagot. Dahil totoo siya. Wala na akong kontrol. Nagsimula ulit akong maglakad. Gabi na, walang buwan. Pero ang daan, pamilyar. Papunta sa palengke. Pagsapit ko sa mismong stall na dating pagmamayari ni Rosenda, may ilaw na sumindi. At sa likod ng mga basang dahon ng saging, may lalaking nakatayo. Bata pa, mukhang kamag-anak. May suot na itim, may mga simbolo sa leeg. Bumalik ka na rin. Kapitong Anino, pinakahuling katawan. Doon ko naunawaan, ritual ang lahat ng ito. Ang bawat bangungot, ang bawat marka, ang 7 bilog, ang pagiging Lorna de los Santos, hindi aksidente. Ako na mismo ang sinumpang babalik ang katawan ni Rosenda. Isinilang ako sa parehong araw na sinunog ang kanyang katawan. At ako raw ang magiging susunod na sisidlan kapag ang 7 anino ay maibalik. Tinakbo ko ang simbahan. Duguan ang mga paa ko, nanginginig ang tuhod ko. Pero sa altar, may mga taong nakaitim na nakapila at sa gitna nila, si May. Lorna, hindi ko na alam kung sino ka. Pero kung may natitira pa sa'yo, pakiusap, lumaban ka. Sa huling sindi ng kandila sa altar, naglakad ako papunta kay May. Pero ang katawan ko, iba na ang nagkokontrol. Parang may tali sa binti ko, may kamay sa bato ko, at may tinig sa utak ko. Ako ang ilaw sa iyong kadiliman,
Ako ang apoy na pangakong binaliwala. Ako si Rosenda. At ikaw ang magiging ako. Bigla akong napasigaw. Walang tunog na lumalabas sa bibig ko pero nanginginig ang simbahan. Bumagsak ang isang antigong krus. Pumutok ang isang bintana at sa kisame, bumaba ang alingas-ngas na mga iyak. Sinugod ako ni May. Niyakap niya ako. Kahit sumisigaw ako, kahit nilalabanan ko siya. Lorna, kung nandiyan ka pa, patawarin mo ko. Pagdilat ng mata ko, umaga na. Nakaupo ako sa dumuhan sa likod ng simbahan. Nasa tabi ko si May. Wala ng luha, wala ng takot. At sa palad ko, wala na ang 7 bilog. Ayon kay May, nang yumakap siya sa akin, may biglang lumabas na aninong itim mula sa katawan ko. Umakyat sa kisame at nawala sa alikabok. Pagkatapos nun, bumagsak daw ako. Walang malay, pero buhay. Pero Miss Kate, ngayong isinusulat ko to, may tanong pa rin sa isip ko. Bakit may markang sariwa sa batok ni May? Hindi niya alam, hindi niya naramdaman, pero iyon ang parehong marka ni Rosenda. Miss Kate, 2 buwan na ang lumipas mula na mangyari ang lahat. Bumalik na sa Maynila si May, pero bago siya umalis, naglakad kami papuntang palengke. Wala na roon ang lumang pwesto ni Rosenda. Giniba na raw ng mga tanod kasi may isang lokal na nagsabing may amoy na hindi naaalis kahit anong linis. Tumingin kami ni May sa lugar na yun ng matagal. Tahimik, walang salita. Pero alam naming pareho, hindi pa tapos ang kwento. Nagdesisyon ako umalis sa Marinduque, Miss Kate. Hindi ko man lubos na maalala ang lahat, pero ang bangungot na iwan sa akin ng pakiramdam. Yung pakiramdam ng pagiging puno pero walang laman, ng pagiging katawan na ginamit at halos hindi na nabawi. Si May naman, muling bumalik sa pagiging guro. Mas tahimik na siya ngayon. Madalas niya akong tawagan at minsan, napapansin ko, nakatingin lang siya sa isang bahagi ng kwarto. Tahimik. Ayoko nang tanungin kung anong nakikita niya. Pareho na kaming pagod. Pareho na kaming nasayara ng anino. At ako, Miss Kate, ngayon naglalako na lang ako ng mga patinda online. Ayoko na sa palengke, ayoko na sa simbahan, ayoko na sa mga espasyong may altar, kandila at mga dasal na may kasamang bulong. Pero gabi-gabi, bago ako matulog, naglalagay ako ng asin sa bawat bintana. Naglalagay ako ng salamin sa ilalim ng kama at may bote ng langis sa ilalim ng unan ko. Hindi para sa proteksyon, kung hindi pang-alaala na minsan sa isla sa Marinduque, naging bahagi ako ng kwento ng isang matandang babae na hindi kailanman lumisan. Salamat Miss Kate sa pakikinig, sa pagbibigay puwang sa boses naming ginulo ng dilim. Kung maaari lang, pakiabot na lang ng shoutout sa mga dating tindera sa palengke ng Santa Cruz. Alam ko, hindi sila makikinig dito, pero baka maramdaman nila ang kwento ko, ang pangalan ko, at ang pagbabalik ng isa sa mga 7 anino, Lorna.
May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligaw@gmail.com at baka ikaw na ang susunod na feature sa aming next episode.